Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Katulad ng iba, meron din akong karanasan na masasabing hindi ganun kadaling makalimutan. At magsisimula ang kasaysayan na ito noong mga panahong may nakita akong doktor na binablackmail ng mga rebelde. Ako nga po pala si Maria. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Jaguar, ano? May nahanap ka ba? Baka nandun. Meron dun. Bilisan mo. Ano yun? Parang galing yan sa kampo nila Kaundoy, ah. Mapuntahan nga. Jaguar, halika na. Doon na tayo. Oh, ano? Ililigtas mo ang anak ko? O pasasabugin ko itong bumulong anak mo? Ilang beses ko bang sasabihin na wala po ako nakikitang mali sa kalagayan ng anak niyo. Normal yung nakikita ko sa kanya. At hindi ko alam kung bakit malaki yung tiyan niya. Pasensya na talaga. Pero mas magiging critical siya kung bubuksan ko siya. Doktor ka, tapos wala kang may nakita. Sa tingin mo, bakit lumalaki ang dibdib ng anak ko, ha? Bata pa siya para magkaroon ng ganong klaseng katawan ng dalaga. Saan pa lang ang edad niya? Kaya nga ho ipagbigyan lang ako aralin yung bagay na yan para mas alam ko yung gagawin ko. Pero wag naman ganito, kasi kahit mapatay niyo kami ng anak ko, hindi na magbabago ang kalagayan ng anak ninyo. Kaya nakikiusap po ako, huwag niyo itong gawin sa amin. Pag-isip po kayo ng maayos, pagtulungan natin na mailigtas yung anak niyo. Talagang kumuha pa sila ng doktor na pupwersahin? Sabi ng ulam ang dahilan kung bakit ganyan ang nangyari sa anak niya eh. Ayaw kasing maniwala eh. Ay, naku Jaguar. Tara na nga, umuwi na tayo. Tama na siguro itong mga nakuha natin. Umalis nga kami ng aso kong si Jaguar dahil wala kaming magawa sa kalagayan ng mag-amang bihag na yon. Ang dahilan lang naman kung bakit kami nandun. Dahil sa hinahanap naming mga halamang gamot. Isa kasi akong albularya sa murang edad pa lang. Nagbibigay ako ng libreng serbisyo sa mga taong nangangailangan ng tulong ko. At ang mga rebelde sa lugar na yon, patagal ko nang kinausap tungkol sa batang lumaki ang dibdib. Mas malaki pa ito sa normal na dalaga, at ang pagkalobo nito ay talagang kakaiba. Apo, mabuti naman at bumalik ka na. Yan buong akala ko, pinuntahan mo na naman yung kinaroroonan ng mga rebelde na yan, kaya ka natagalan eh. Ano, marami ka bang halamang gamot na nakuha? Opo, ito po lo. Mahirap hanapin yung nakuha ko nung nakaraan eh. Kasi nga, bihira lang yun. Kaya mas mabisang gamot talaga ang bihira. Mabuti pa, akin na yan. At namahugasan ko na. Para naman mamaya, magawa mo na yung gusto mong gagawin dito. Maraming salamat po, Lolo, ha? Nga po pala, Lo, nakalimutan ko pong sabihin na bukas may pupuntahan po kaming baryo ni Inang Ana. Naposes na naman po kasi yung pasyente nun. Kailangan ako bilang isa sa mga daan. Ay, nako naman talaga. May magagawa pa ba ako dyan? Ikaw sa bagay, pinagaling ka para sa ganyang obligasyon. Kaya sige na, ikaw nang bahala po. Dati po kasi akong hindi makatayo. Pinagaling ako ng punong albularya o babaylan kung tawagin para sa isang obligasyon. Gumaling ako matapos kong mangako sa obligasyon na ginagawa ko sa ngayon. Naging isa akong albularya at maniwala man po kayo at sa hindi, ang gabay ko po ay merong pisikal na anyo at yun po ay si Jaguar. Tinuturing siyang kinakatakutang aso ng mga aso dahil sa pagiging kakaiba niya. Hanggang sa kinabukasan nga, dumating na ang gagawin naming aktibidad na yon. O ano? Ayos ka na ba, Malia? Opo naman, Inang. Handang-handa na po ako. Pero, bakit naman po ganyan ang ngiti mo, Inang? Kasi nga, may mga tao kaninang nakita ka na paparating pa lang. Halos hindi sila makapaniwala na nakakatayo ka na. Totoo raw pala talaga yung kakayahan ng mga gabay natin, sabi nila.
Kahit nga po ako, halos hindi po ako makapaniwala eh. Pero 3 buwan na po akong ganito at tuloy-tuloy po yung obligasyon ko. Meron ka kasing misyon. At isa pa kinikilala ka sa ibang lugar na mabisa. Oo nga po, Lola eh. At masaya rin po ako na dahil sa akin, mas dumami na po yung naniniwala sa mga tulad natin. Oo nga eh. O siya, halika na, alis na tayo. O sige po, Jaguar, halika na. Hindi na kami nag-aksaya ng pagkakataon. Nang makarating kami sa aming destinasyon, sinimulan na agad namin ang aktibidad para mapaalis ang kung anuman ang sumapi sa dalagita. Hindi naging madali sa amin ang gawain yon dahil masyadong malakas ang sumapi. Pero sa huli ay nagtagumpay rin kaming mailigtas ang dalagitang yon. Nailigtas nga namin siya, pero naiwan ang trauma. Ay, nahirapan tayo dun, Inang ah. Pero nagtagumpay pa rin naman tayo. Napakagaling niyo po talaga. Hindi ko naman magagawa yun kung hindi dahil sa'yo. Kaya maraming salamat ha. Dahil sinisikap niyo ring makatulong. Kaya hindi lang ako ang nagtatagumpay ngayon. Si Inang naman talaga oh. Syempre naman po, hindi biro yung pabor na binigay niya sa akin. Sarili ko kayang kakayahang tumayo yung balatong nakuha ko. Kaya bakit naman po hindi ko gagalingan, di ba po? Kung sa bagay nga naman. Siya, tara na. Sa amin ka na muna matulog dahil gabi na. Ay, naku, wag na po, Inang. Si Lolo po kasi walang kasama sa bahay eh. Kasama ko naman po si Jaguar. Ay, kung sa bagay, iba na ang kakayahan ng gabay mong yan. Siya, sige na. Halika na't umuwi na tayo. Hindi ako takot mag-isa sa gabi hanggat kasama ko ang aso ko. Lagi kong ginagawa ang ganon at lagi naman akong nakakarating ng ligtas sa bahay. Pero sa pagkakataong yon, nang malapit na ako sa bahay namin, narinig kong may lalaking umiiyak sa bandang makahoy na lugar. Yung daanan kasi nasa gitna ng kakahuyan talaga. Sandali lang ako napahinto noon para mas mapakinggan pa ang ingay. At habang tumatagal, nauulinigan ko na ito ng mas malinaw. Isay, kaya mo yan. Umiiwan si Papa. Pakiusap, Isay. Diyos ko, huwag naman po ganito. Jaguar, narinig mo yun? Parang may umiiyak ka. Isay, may tao. Sino yan? Ayos lang ba kayo dyan? Tulungan niyo kami na anak ko. May sugat yung anak ko. May sugat? Naku, sandali. Papunta na ako dyan. May tama siya ng bala. At wala siya ng malay. Kailangan niya madala sa ospital. Pakiusap. Kaya ko siyang gamutin. Teka nga, patingin niya ako sa kanya. Naku, ang daming dugo ah. Nasa ba yung sugat niya? Ito, walang bala sa loob pero maraming dugo yung lumalabas sa kanya. Tumagos kasi yung bala sa tagiliran niya eh. Naku, kawawa naman siya. Masyadong malayo ang ospital dito para sa kanya. Bundok kasi ito at hindi tayo makakakuha agad-agad na sasakyan. Sa bahay na lang. Kaya ko siyang gamutin doon. Bakit? Doktor ka rin ba? Hindi ako doktor, pero albularya ako. At yung mga ganitong klase ng sugat, kaya ko siyang gamutin. Teka. Parang ikaw yung doktor na nakita ko dun sa kuta nila Kaundoy ah. Kilala mo sila? Oo. At sila yung mga taong kinakatakutan sa lugar na to. Oo nga pala. May sugat ka ba? Kasi kung meron, ako na magbubuhat dito sa bata. Meron ako dito sa bintay pero ayos lang to. Iwanan ko muna. Oo, sige. Ako na lang magbubuhat sa kanya kung ganon. Agad kong binuhat ang batang babae na walang malay at sumunod ang lalaki sa akin na paika-ika. Maya-maya pa, may mga narinig kaming ingay ng mga kalalakihan na para bang may hinahanap. Nataranta naman ng lalaki at sinabi niyang mga rebelde raw yon, kaya kailangan pa naming magtago. Ito, hanapin niyo! Baka nandyan lang yan.
Sungatan ng mga yon. Mahihirapan silang lumayo. Sila nga yun. Jaguar, ayos lang ba? Ikuha mo ko ng dahon ng hagonoy, oh. Kailangan kong ilagay sa mga sugat nila para tumigil na yung pagdurugo. O sige, salamat Jaguar, ha. Anong ginagawa mo? Ba't mo inuutosan yung aso? Eh kasi sumusunod siya. Oh, kita mo na, umalis, di ba? Hintayin na lang natin. Maniwala ka, magiging ayos rin tong anak mo. Ano? Wala dyan! Eh, paano dito? Tignan niyo dito, banda! Ay, doon na! Ayun na, may bato dito! Tignan niyo doon! Diyos ko, dito sila pupunta. Shhh! Kumalma ka lang! Tumama ang ilaw sa bato na pinagtataguan namin. Pero dahil malaki ito, hindi kami nakitang nagtatago. Ingat na ingat rin kami sa kinaroroonan namin nang lumapit sila at tumama pa sa mata ko ang ilaw ng flashlight. Mabuti na lang, merong damo, kaya naprotektahan pa rin kami nito. Ay, naku, ano ba yan? Wala! Ay, baka doon! Sige, puntahan niyo ang area na yan. Kilos na! Wala na sila. Oh, Jaguar, buti naman nandito ka na. Salamat dito, ha. Oo, ano yan? Hagonoy ito. Pampatigil dyan sa pagdurugo. Ilalagay mo yun sa sugat na anak ko nang hindi mo hinugasan? Hala, sa tingin mo ba makakapaghugas tayo dito? Hindi. Madumi yan. Baka magka-impeksyon yung anak ko. Hindi magkaka-impeksyon yung anak mo. Roberto, ano ka ba? Kaganyan-ganyan ka. Mamaya hindi natin maligtas to, eh. Ano ka ba? Alam ko yung sasabihin ko dahil doktor ako. Alam ko yung madumi tsaka hindi. Oh, doktor ka pala, eh. Bakit wala kang gamit dyan? Malamang tumakas kami. Hindi ko nadala yung gamit ko, eh. Oh, di huwag kang magreklamo dyan kasi wala kang dalang gamit. Ako meron. Kahit saan may gamit ako. At kung hindi ka susunod sa akin, mamamatay ang anak mo. Ramdam na ramdam ko natutol siya pero wala siyang magagawa dahil ako na lang ang paraan para mailigtas ang anak niya. Sa huli hinayaan niya rin ako. At matapos kong patuluan ng katas ng hagonoy ang sugat ng bata. Kahit hindi ko masyadong sigurado kung sentro talaga sa ugat nun ang tumutulong katas. Pero alam ko kung kahit papano ay nalagyan ito. Pagkatapos kong magamot yon, agad kaming umalis sa lugar na yon. Mabuti na lang hindi na kami nakita pa nila Kaondoy, kaya dire-diretso kaming umuwi sa bahay. Oh, Apo! Anong nangyari dyan? Diyos ko naman, yung bata duguan. Oo nga po, Lolo, eh. Marami na pong dugo yung nawala sa kanya. Sila po kasi yung kinuha nila Kaondoy para operahan yung anak niyang lumobo yung dibdib. Hindi naman madadala sa opera yun, eh. Kulam yun. Hindi solusyon ang pagbukas noon. Nako, dito may lapag yung bata. Kahit gabi, halatang matindi ang pamumutla niyan, ah. Tapos ikaw, Iyo, mukhang hindi maayos ang lakad mo, ah. May tama po kasi siya sa bintelo. May bala pa nga po dyan sa loob ng sugat niya. Unahin niyo na lang po yung anak ko. Importante ho siya. Huwag na ho ako. Anak mo pala ito. Sandali lang. Kukuha ko na mainit na tubig at malinis na tela. Aming salamat po, Lolo, ha? Ginawa ko ang lahat para magamot ang sugat ng bata. Tulad nga ng sabi niya, walang bala sa loob ng sugat nito, pero tagos sa tagiliran. Medyo na-please na hindi, dahil mukhang malapit rin yon sa organ, pero hindi rin naman natamaan. Malaki ang tsansa ng bata na mabuhay, pero malaki rin ang tsansa niyang mamatay dahil sa dugong lumalabas dito. Gano'n na ba katagal nagdurugo yung sugat niya? Sa awa ng Diyos, wala pang isang oras. Napigilan ko rin naman yun, eh. Pero siyempre, meron at meron din lalabas. Mabuti na lang dumating ka at nabutan mo pa siya. Ay, kung kanina pa lang kasi kumuha ka na ng hagonoy, hindi na siya hahantong sa ganitong sitwasyon. Wala kasi ako ilaw, eh. Mamaya, baka kung anong klaseng dahon pa yung makuha ko. Sa bagay, o nga naman. Awakan mo nga muna siya dito. Lilinisan ko lang yung sugat niya. Ako na lang gagawa. Tingin na lang ako ng bulak. Ay, naku.
Wala kaming ganyan dito. Iba yung ginagamit ko sa panggagamot. Hindi ko kasi kabisado yung panggagamot mo eh. Ako kasi alam ko. Pwes, wala kang gamit dito. Albularya ako at manggagamot ako. May paraan din ako para magamot to. Manahimik ka na nga lang dyan. Ako nang bahala dito sa anak mo. Hindi ko kine-question ng pananaw ng doktor sa panggagamot. Nasa moderno siyang pamamaraan samantalang ako ay tradisyonal. Kung may gamit siyang dala, kahit ipaubaya ko sa kanya ang gamutan. Kaso wala. At hindi ko rin siya masyadong minamaliit dahil alam kong inaral din ng mga doktor maging praktikal sa ganong sitwasyon. Alam kong may paraan din siyang maiisip kahit wala siyang gamit. Pero ang rason ko naman, mag-iisip pa ba siya kung nandiyan naman akong eksperto na? Oh, ayan o. Sigurado ako lalagnatin yan. Kaya magdidikdik lang ako ng bigas at saka ng bawang. Ayaw na anak ko ng amoy ng bawang eh. Nababahuan siya doon. Aswang ba yung anak mo? Ayaw sa bawang? Wala siyang magagawa. Gamot yun sa lagnat eh. Pero mamaya na, obserbahan ko muna yung kalagayan niya at akin na nga yung sugat mo. Teka, marunong ka bang kumuha ng bala sa loob ng sugat? Baka mamaya kung ano yung hinihiwa mo ha? Manahimik ka nga. Kakatayin na lang kaya kita. Agad ko siyang tinapunan ng masamang tingin kahit na noon ko lang siya nakasalamuha talaga. Nanahimik naman siya base sa sitwasyon niya nung panahong yon. Ginamitan ko lang siya ng matulis na labaha at saka maligamgam na tubig. Pati kasi sa bahay na yon, may kaalaman ako kaya nagawa ko ito sa kanya. Tinalian ko lang ang itaas na bahagi kung saan nasa ibabang banda ang sugat niya para mabawasan kahit papano ang sakit. Mabuti na lang, matibay rin ang loob niya kaya nagawa ko yon na hindi ako masyadong nahihirapan. Oh, ayan o. Magpahinga ka na muna ha. Ako na magbabantay sa anak mo. Maraming salamat. Aray. Ano, kailangan mo ba ng tulong? Hindi. Ayos lang ako. Salamat Pero, tagasan ka nga pala. Doktor ka lang ba dito sa bayan namin? Hindi. Galing ako sa syudad. Masyadong malayo dito. Tawid dagat pa kami. Oh, malayo naman pala eh. Bakit ba kayo nakuha ng mga yun? Bali, nasa loob kami ng ospital nang tinawagan ako ng yaya ng anak ko. Nang biglang may kumuha daw sa kanila. Pinapunta ako sa isang lugar kung nasan sila. At ayun nga, iniwan kami ng yaya. Kaya dinala kami ng anak ko. At saka masaklap pa, kakilala ng yaya ng anak ko yung mga taong yun. Bali, niloko siya para makuha lang kami. Bali yaya ng anak mo pala yung dahilan kaya kayo nakuha. Siya pala yung may connection sa kanila. Sa totoo niyan, gusto ko talaga manisi. Pero minsan, naisip ko rin. Baka hiningaan siya ng tulong at nagtanong kung paano ako malalapitan. Para malaman yung detalye tungkol sa akin. Baka nga rin nabanggit niya na meron akong anak kaya pati yung anak ko nadamay. Naku, kawawa pala yung asawa mo niyan. Baka sobrang nag-aalala na yun sa inyo. Pero wala akong asawa eh. Ha? Wala kang asawa? Nasaan yung nanay niyang anak mo? Hindi namin kasama eh. Ganun ba? Single dad ka pala? Ganun na nga. Pero matanong ko lang, bakit hindi makakatulong sa anak ni Kaundoy yung buksan yung katawan ng anak niya? Sa totoo lang, marami na akong pagsusuri na ginawa pero hindi ko pa rin makita yung diferensya nun. Hindi mo talaga makikita yun. Kulam yun eh. Ayaw lang nilang maniwala dahil hindi naman daw totoo yun. Kulam? Paano ba nangyayari yung kulam? Hindi ka rin naniniwala? Medyo mahirap kasi paniwalaan yun eh. Mahirap kasi talagang paniwalaan yung kababalaghan. Pero buksan mo lang yung isip mo. Totoo ang kulam. Ginagamitan kasi yun ng itim na mahika. Ano ka ba? Hindi lang siyensya ang umiiral sa mundo, no? Maraming kababalaghan dito na sa bundok mo lang kadalasang matatagpuan. Ewan ko. Ngayon lang ako nakarating sa lugar na to eh. Kaya medyo hirap na hirap kami magtago kanina. Pero mabuti na lang dumating ka. Maraming salamat Ayos lang yun. Halos pareho lang naman talaga tayo ng layunin eh.
Kapag buhay na ng tao ang pinag-uusapan, gagawin talaga natin ang lahat makapagligtas lang. Ang pinagkaiba lang natin, pinag-aralan mo yan sa modernong pamamaraan. Tapos ako naman, pinili. Pinili? Anong ibig mong sabihin pinili? Pinili. Pinili ako ng gabay. Lumpo kasi ako dati. Ha? Ano? Paano lumpo ka dati? Mabuti okay ka lang ngayon. Oo, okay na ako ngayon dahil nga nangako ako ng obligasyon. Obligasyon na? Manggamot ng libre. Ng libre? Ibig sabihin, totoo pala talaga na libre kapag sa albularya ako magpapagamot. Ako kasi, kahit hindi ko kabisado yung bundok, kahit pa paano may mga naririnig tsaka nababasa ako impormasyon tungkol sa mga ganyan. Ang totoo nga niyan, iniisip ko na sa mga matatanda lang yung ganyan eh. Tapos ikaw bata pa. Pero paano ba nangyari na nakakalakad ka? Basta bigla ka na lang nagkaroon na kakayanan tumayo? Hindi, ganito kasi yan. Gumaling ako sa pamamagitan ng basbas. Hindi rin naging madali yung basbas na yun. Matagal rin itong natapos, pero nung nanumpa na ako, nahanda na akong gawin yung tungkulin, nakuha ko na yung kakayahan kong tumayo. Parang himala, di ba? Pero basta buo yung paniniwala mo, makikita mo talaga yung resulta. Pero kung hindi buo yung paniniwala mo, hindi mo rin makikita yun. Ganun pala yun? Parang hindi naman ka panipaniwala. Parang hindi ka panipaniwala kasi nga kakaiba. Pero alam mo, yung mundo nagsimula sa pagiging ganyan, di ba? Wala tayo sa mundong to kung hindi tayo ginawa gamit yung kapangyarihan. Maaaring hindi lahat ng pantasya, totoo. Pero may mga bagay talagang mahirap ipaliwanag kung paano nangyari yun. Tumango lang siya noon na parang sinasakyan na lang ako. Alam ko naman na hindi pa rin siya naniniwala. Siyensya pa rin kasi ang binabasihan niya. Pero ako, wala na akong pakialam sa ganon. Hinayaan ko silang mag-ama na matulog sa kwarto ko. At ako naman ay nagbitbit na lang ng kumot at unan para sa sofa na lang sa labas matulog. Ngunit hindi rin ako nakatulog sa gabing yon dahil sa ingay ng mga alulong ng mga aso. Oh, Apo! Ano? Ayos ka lang ba dyan? Kung gusto mo, palit na tayo ng higaan. Ay, hindi na po, Lolo. Ayos lang po ako dito. Medyo maingay na yung mga aso eh. Oo nga eh. Kanina ko pa naririnig yung mga yan. Hindi na nga po ako umiimik. Wala naman po imik si Jaguar eh. Kung sa bagay nga naman, sabihan mo na lang ako kung meron talagang kakaiba. May mga buntis pa naman sa bandang dulo ng baryo natin. Tungkol naman po kay Lolo, isa rin siyang manunugis. Lolo niya rin noon ng albularyo at pagkatapos ng 40 taon, mula nung namatay siya, ako na ang apong napili ng mga gabay niya. May mga kapatid naman po ako. Ang totoo nga niyan, 8 kami at 5 naman po ako. Pero nakatira naman sila malapit sa bayan at ako lang mag-isa dito sa lolo ko. Bale, hindi naging maganda ang karanasan ko sa pamilya ko nung panahong lumpo ako. Kaya kahit sabihing mas maganda ang buhay sa bayan, hindi ko talaga iiwanan ang bundok dahil dito ako binigyan ng pabor para makalakad. Oh, Apo! Ang aga mo naman nagising. Halos madilim pa, oh. Alas 5 na po ng umaga, Lolo. Tamang oras lang yun ng pagising para may gustong gawin sa umaga. Nagpapakulo na nga po ako ng tubig eh. Pwede ka na po magkape dyan. Salamat naman. Kamusta na kaya yung mag-ama, ano? Hindi pa nga po nagigising ang mga yun eh. Ihayaan nyo na po, masyado pa namang maaga. Mamaya po, susuriin ko ulit yung bata. Hindi na po bari yung tatay. Alam niya naman pong labanan yung sakit dahil nga doktor siya. Apo, walang taong habang buhay ligtas sa sakit. Kahit doktor. Alam ko naman po yun, Lolo. Pero naniniwala naman po ako na malakas siya. Sige na po, Lo. Magpapakain na lang po muna ako ng mga manok sa labas. O siya, sige. At magkakape na lang din muna ako. Sa probinsya kasi ay nakasanayan na ng mga tao ang maagang gumising. Kahit wala pang araw, dilat na ang mga mata ko.
Kadalasan, ang pinakahuling gising ay alas 6 ng umaga. At kapag pumatak ng alas 7, dahil mataas na ang araw noon, tamad ka na kung tawagin ng iba. Sa umaga naman, ang gawain ko ay magpakain ng manok. Tila nagising ang ama ng bata dahil sa ingay ko habang nagpapakain nga ng mga manok. Oh, aga mo nagising ah. Nakakalakad ka na agad? Hindi naman ako lalumpo eh. At kaya ko naman gamitin yung pako na may tama. Hindi naman ako masyado napuruhan eh. Oo nga naman. Saka nga pala, nakalimutan kong magbigay ng pangalan kagabi. Pasensya ka na ha. Ako nga pala si Malia. Ako naman si Darren. Tapos yung anak ko, Isay naman ang tawag ko doon. Isabel kasi yung totoo niyang pangalan. Kumusta naman pala siya? Nilagnat ba? Hindi. Malakas naman yung resistensya ng anak ko eh. Mabuti naman kung ganun. Nga pala, nagkakape ka ba, Dok? Meron na pala akong napakulong tubig dyan sa loob. Teka nga lang, pagtitimpla na lang kita. Ano bang gusto mo? Matamis o hindi? Salamat ah. Tsaka hindi pala ako mahilig sa matamis. O siya, sige. Konting asukal na lang yung ilalagay ko. Teka lang ha, maghuhugas lang ako ng kamay. Sinusundan lang niya ako ng paningin kahit saan ako magpunta. Wala akong nakuhang sagot kahit isa sa kanya. Inaasahan ko kasing sabihin niyang siya na lang ang magtitimpla dahil baka madumi ang gawa ko. Hindi ko naman sinasabing basta doktor, maarte. Sadyang yun lang talaga ang pag-uugaling pinakita niya sa akin una pa lang. Pero nang ipagtimpla ko siya ng kape, tinanggap niya lang ito at ininom rin. Oh, anong lasa? Masarap. Masarap? Talaga? Hindi ba yung ano-ano lang, yung bola lang? Masarap nga, seryoso. O sige, sabi mo masarap, edi masarap. Nga pala, titignan ko lang yung anak mo ha. Hindi na. Ayos lang siya. Effective na yung gamot na nilagay mo kagabi. Malia, maraming salamat ah. Kahit sa sugat ko, hindi na masyadong masakit unless na maglalakad ako. Pero kaya ko naman siyang tiisin. Mabuti naman kung ganon. Totoo ang sinabi niya. Talagang mabisa ang gamot na ginamit ko sa sugat nila. Mukhang yun na rin ang rason kung bakit hindi na siya kumukontra pa sa mga ginagawa ko. Pagpatak naman ng alas 8 ng umaga, nagising ang anak niya kaya ginawan ko na ito ng makakain. Naglagay lang ako ng niluto kong lugaw sa plato at binigay sa kanya para siya na ang magpakain sa bata. Isay, anak, halika na. Kumain ka na. Papa, masakit po yung sugat ko Naku, tiisin mo lang anak ha. Malapit ka na rin gumaling. Masyado kasing malaki kaya masakit talaga yan. Nasaan po pala tayo, Papa? Nasa bahay tayo ng taong nagligtas sa atin. At nga pala, siya yung ate Malia mo ha. Siya yung gumamot sa sugat mo. Kasama niya dito yung lolo niya. Hello po, Ate Malia. Mamaya, papalitan natin yung tapal na yan sa sugat mo ha, para mas mabilis gumaling. Sa ngayon, kumain ka na muna. Sige na anak, kainin mo na to. Halos ayaw umalis ng mata ng batang babae sa akin noon. Kahit bumubuka ang bibig niya at sinusubuan ng ama ng pagkain, nasa akin pa rin talaga siya nakatingin. Sa unang tingin, maayos naman ang bata. Masunurin din ito sa ama at higit sa lahat ay maganda. Pagkatapos niyang kumain, pinainom na rin namin ito ng gamot na ginawa ko. Walang tableta-tableta akong ginamit noon. Lahat ng binigay kong gamot talagang napaka-natural at herbal. Mabuti naman madali lang siyang pakiusapan. Nakaya niyang inumin yung gamot kahit na mapait. Dahil ako'y nagpapainom May tiwala kasi siya kapag ako. Mukhang idolo ka pala niya Doktor ka kasi. Sa bagay, sinong bata bang hindi magiging proud kung anak siya ng doktor, di ba?
Ito naman, oh. Ang taas naman ang tingin mo sa doktor. Eh, malamang. Malaki din ang sahod niyan eh. Pero, hindi biro maging doktor, Malia. Lalo na kung cardiologist ka. Ano yun? Espesyalista yun sa puso. Ah, doktor ka pala sa puso. Gumagamot ka rin ba ng mga pusong durog? Bakit? Durog ba yung puso mo? Ah, hindi naman. Kung sakali lang madurog to, edi alam ko na kung saan ako tatakbo. Dahil tumahimik siya, ay pinaulanan ko naman siya ng maraming kisap mata. Kaya hindi na niya naitago pa ang natatawan niyang reaksyon at tuluyan na nga siyang natawa. Pagsapit naman ng tanghali noon, tinago ko naman silang mag-ama sa loob ng bahay. Dahil dumating sila Kaundoy at nagtanong tungkol sa mag-ama. Nako! Walang kahit sinong dumaan dito na tao. Simula pa kahapon. Kayo pa lang talaga at hindi ko nakita yung mag-ama na sinasabi niyo, Kaundoy. Siguraduhin niyo lang talaga na walang kahit sinong may dumaan dito kagabi, ha? May tama pa naman ang magamang yun, eh. Abay kahit doktor yon, hindi nung kayang gamutin ang sarili niya at ang anak niya. Lalo na't walang gamit ang mga yon. Kayo lang ang posibleng gumamot sa mga yon. Pero wala naman talagang dumaan dito. At kung meron man, tapos doktor pala yon, nako, hindi ko alam kung maniniwala yun sa kakayanan ng apo ko. Alam niyo naman yung mga doktor minsan, hindi ba? Parang kayo lang din. Hindi naniniwala sa mga albularya. At saka sandali nga, yung bang doktor na yan kinuha niyo para sa anak mong lumobo yung dibdib? Oh, yun nga. Ay, Kaundoy naman eh. Bakit kasi ayaw niyo na lang pong maniwala na kinukulam nga po yung anak niyo? Ako lang po yung makakatulong sa kanya. Kailangan ko lang po ng permiso niyo. Kung kinukulab ang anak ko, ano naman ang kasalanan niya? Bakit, Kaundoy? Sa tingin mo, kasalanan lang talaga ng anak mo ang dahilan kung bakit naging posible yun? Paano kung kasalanan mo pala? Paano kung isa sa mga nakalaban mo, napahirapan mo noon? Tapos hindi mo alam, may kakilala palang makukulam. Tapos yung anak mo yung pinapahirapan niya, imbis na ikaw. Oo nga naman, Undoy. Kasi posible yun eh. Ipahawak mo na lang kay Malia yung anak mo. Lalabanan niya yung magkukulam na yun. Maniwala kayo sa akin. Magaling yung apo kong yan. At saka yung doktor na hinahabol nyo. Kapag pinilit nyo yun, mapapatay niya lang yung anak mo. At masisira nyo lang yung buhay niya. Kasi hindi nakikita ng doktor ang totoong kalagayan ng bata. Ay, nako. Kung sa bagay baka kayo na nga talagang sagot para sa ikagagaling ng anak ko. O sige, Malia, mamayang hapon kaya mo ba? Total, nakuha ko na po yung permiso mo, Kaundoy. Sige po, mamayang hapon dadating po ako sa kampo nyo. Ako pong bahala sa anak mo. O sige, ganun na nga. Ganun na magamata. Hayaan niyo na ang doktor na yon. Walang kwenta yon. Hayaan niyo na siyang mamatay kasama ang anak niya. Ilang beses ko siyang kinumbinsi noon. Pero sa pagkakataong yun lang din siya pumayag na parang ang dali niyang kausap. Nang makaalis na sila, agad na binuksan ni Lolo Amon ang pintuan na gawa sa kahoy sa ilalim ng lamesa, papunta sa baba kung saan nakaimbak ang iba kong kagamitan. Ano, Dok? Ayos lang ba kayo dyan? Umalis na po ba sila? Pasensya na po kayo, ha. Kailangan niyo pa magsinungaling dahil sa amin. Hayaan mo na yun. Hindi naman tama yung ginawa nila sa'yo. Isay, Iya, halika na dito. Pero masakit po yung sugat ko eh. Ako na po dyan, Lolo. O siya, sige. Mas mabuti pa dahil mas malakas ka. Isay, halika na. Hawak ka sa kamay ko. Dahan-dahan lang kasi baka dumugo yung sugat mo, ha? Opo. Ang sakit po eh. Tiisin mo lang, anak. Iangat na kita, ha? Maingat kong inabot ang bata at hinila ito para makaakyat sa taas. Humikbi pa ito dahil sa nasasaktan siya pero saglit lang. At inalalayan siyang makaupo sa upuan, pero patagilid dahil nga sa sugat.
Mabuti po, napaalis niyo sila. Napangakuan ko kasi ng serbisyo tapos pumayag. Anong serbisyo? Sa anak niya? Mahirap kasi intindihin yung sakit ng anak niya. Kahit anong gawin ko, wala talaga akong makitang diferensya. Kasi nga, binasihan mo yung siyensya. Kinukulam ang anak nun. At mahihirapan yung isang doktor na katulad mo na intindihin yun. Kaya nga, di ba, mahirap ipaliwanag yung kalagayan niya. Lalo na't sa record mukha mo, normal lang. Pero kung titingnan, masyadong malala yung kalagayan niya. Ganun ba yun? Sana nga maligtas mo yung bata kasi nakakaawa talaga eh. Ako kasi hindi ko na alam yung gagawin ko dun. Lahat na nahawakan ko, nagtagumpay naman ako. Pero sa batang yun lang talaga yung hindi. Pakiramdam ko, nawalan ako nakakayanan sa trabaho ko dito eh. Parang hindi ko na kaya manggamot ng tao. Hindi. Nagkataon lang siguro na hindi nababagay yung doktor sa kalagayan niya. Kung ibang sakit siguro, malamang kayang-kaya mo yun. Pero yung kasong to, hindi ikaw ang solusyon dun. Salamat naintindihan ko. Kahit naman ako, kung puso yung pag-uusapan, kung nangangailangan ng palitan yun, hindi ako ang solusyon dyan, kundi ikaw. May mga bagay na kaya natin gawin at may mga bagay na hindi natin kaya. Kahit paanong pilit natin. Kahit pa sabihin nating linya natin to sa trabaho. Maraming salamat, Malia. Isa na nga maligtas yung bata kahit masamang tao yung ama niya. Karapatan pa rin kasi ng bata na gumaling eh. Gusto ko naman sana pagalingin yun. Kasi ama din ako eh. At may bata rin na nanghihingi ng proteksyon ko kaya kailangan ko tumakas. Ligtas na kayo at masisiguraduhin kong ligtas kayo. Papagalingin ko yung bata, wala nang hahabol sa inyo pagkatapos nun. Kaya nga maraming salamat talaga, Malia. Pagsapit ng hapon ay umalis ako kasama si Jaguar papunta sa kuta nila Kaundoy. Sa totoo lang, ayaw ni Kaundoy na mapunta ako roon dahil posible ang kapahamakan. Pero sa pagkakataong yun, pinagbigyan niya ako. Kaya pagdating roon ay nakaantabay agad ang mga tila adik niyang kamiyembro. Hawarin niyo siya. Susubukan kong kakayahan niya kung kaya niyang pagalingin ang anak ko. Yun kasi ang sabi niya. Pagagalingin niya raw ang anak ko. Kaundoy naman! Huwag mo sabihin naniniwala ka sa babaeng yan! Paano ko nagkukunwari lang pala yan? Mawalang galang na ho. Wala akong bayad na tinatanggap para pag-aksehan ng oras ang bagay na to. Kung nagkukunwari lang naman ako. Sa tingin nyo, kung halimbawa nagkukunwari lang ako, ano naman na makukuha ko dun? Hindi naman nakakapagtaka kung nagkukunwari kang walang nakukuha kapalit. Kasi nga ayan, yung pag-aalbularya mo, hindi ba't libre lang ang serbisyo mo dyan? Oo nga po, libre lang yung serbisyo ko pero gawaing mabuti to. Mas may rason ng layunin ko sa paggawa ng mabuti ng libre kaysa sa gumawa ng masama na wala ka namang mapapala. Kaundoy, gusto ko na po makita yung anak nyo. Ay, mo na, Utay. Halika dito, Malia. Nandito ang anak ko. Tignan mo. Sumunod na lang ako kay Kaundoy pero iniwanan ko ng makahulugang tingin si Aling Utay. Napansin ko na ang kaba na nakaukit na agad sa kanyang mukha. Matapos ang makahulugang tingin na yon, agad ko siyang tinaasan ng sulok ng labi sa katuluyan ng sumunod sa kanilang lider. Ito siya. At nanihina na ang anak ko, Malia. Sana totoong sinasabi mong matutulungan mo siya. Sige po, Kaundoy. Hahawakan ko lang po siya saglit, ha? Sige. Ikaw na ang bahala, ha? Magtitiwala talaga ako ngayon. Grabe talaga to. Ano kaya yung rason kung bakit na ginawa to sa anak mo? Nararamdaman ko kasi yung enerhiya ng mangkukulam na gumagawa nito sa kanya, eh. Kaundoy, mukhang malakas talaga yun. Ano? Mangkukulam? Kung ganun, kaya mo bang alamin kung sino at paano gagaling ang anak ko niyan? Oo naman. Ibigay niyo lang po sa akin lahat ng kailangan ko. Sige. Ano bang mga gamit ang kailangan mo, Malia, ha? Sabihin mo lang at ibibigay ko lahat na. Tatawasin ko po muna para alamin ko anong klaseng mangkukulam to. At saka kung saan siya matatagpuan. Depende po kasi sa proteksyon na nilagay niya sa sarili niya. Kandila, kutsara at saka planggana po na may malinis na tubig. Pero konti lang po. Ha? Yun lang?
Opo, yun ang po muna. Talagang binigyan niya sa akin lahat ng sinabi ko. Agad ko ring sinimulan ang pagtatawas at nakaabang naman si Kaundoy sa resulta. Hanggang sa bumuo ang nilagyan ko ng tunaw na kandila sa planggana na may tubig at binasa ito. Oh, ano na nakita mo, Maria? Sinong gumagawa nito sa anak ko? Malalaman ko ba? Isang usikan po to. Matandang babae na may maliit na itim sa mata. Matandang babae? Opo, pero tumanggap lang siya ng serbisyo. Kaya ibig sabihin, yung kumausap sa kanya ang may galit talaga sa'yo o sa anak mo. Pwedeng kakilala mo o pwedeng nakabangga mo noon. Anak na. Sino kayang gumagawa nito? Aalamin po natin. Kaya nga, kakalabitin ko muna yung usikan na to. Kalabitin? Paano mo kalabitin kung hindi naman tayo magkasama? Hindi naman po literal na kalabit. Si Kaundoy talaga. Ang ibig ko pong sabihin, magpaparamdam po ako sa usikan na yon. Kaya sisimulan ko na po yung paggamot sa anak nyo para maramdaman niya ako. Ay, ganun pala. Siya, sige. Gawin mo kung anong kaya mong gawin, ha? Unang ginawa ko sa anak niya ay hinaplasan ko ito ng langis sa noo. Sa simpleng bagay na ginawa ko yon, alam kong nararamdaman na niya ako. Tinuloy ko lang ang paggamot sa bata hanggang sa huli ay tumatama na sa akin ang puwersa niya. Ngunit hindi ako nagpatinag, lalo na't ang huli kong hinaplas ay laway na ng aso ko si Jaguar. Hindi ko sinasabing nakakagamot ang laway ng aso. Pero sa kaso ni Jaguar, malayo siya sa mga normal na aso lang. Hindi kasi siya ordinaryo. Ano, Malia? Kumusta na ang anak ko? Maghintay lang po tayo ng 2 oras. Liliit po ng konti ang dibdib ng anak nyo. Hindi po ito madali at may oras po tayong dapat hihintayin. Pero hahantong pa rin tayo sa punto na gagaling siya. Ay, sige. Titignan ko ang resulta niyan pagkatapos ng 2 oras. O sige po, hindi na lang po ako aalis sa tabi niya. Maraming salamat, Malia, ha? Habang naghihintay ng 2 oras at nasa labas si Kaundoy, pumasok naman si Kaotay. Masama ang mga tingin nito sa akin, habang ako naman ay hindi siya nilulubayan ng tingin. Oh, bakit naman ho ganyan kayo makatingin sa akin, Aling Otay? Gaano ba kagaling na kaya mong pagalingin itong bata, ha? Doktor lang ang may kayang gumawa nito sa kanya. Kaya ng operasyon yon. At ikaw, hindi mo kaya yon. Aling Otay, kung may gusto ko yung gawin para sa kahihinatnan ng bata, masyado bang malaki yung kasalanan mo kung mandadamay ka pa ng buhay ng doktor? Alam naman natin pareho kung ano ba talaga ang totoong kalagayan ng bata. At alam mong albularyo ang sagot sa kanya. At ano gusto mong palabasin sa pinagsasasabi mo dyan? Alam mo kasi, Aling Otay, hindi naging maingat yung usikan. Unang tingin ko pa lang sa bata, alam ko na kung sino ang gumawa at kung sino ang nagpapagawa. Oh, tapos? Bakit mo sa akin sinasabi yan? Alam kong alam mo kung bakit ko sinasabi to sa'yo. Oh, anong reaksyon niyan, Aling Otay? Relax ka lang. Bakit parang hindi ka naman pakali dyan? Hoy! Ikaw na babae ka! Hindi ako papayag na ikaw lang ang magpapabagsak sa akin nun. Dapat lang kay Undoy ang nangyayari sa anak niya ngayon. At kung hindi naman kasi dahil sa batang to, buhay pa sana ang anak ko. Bakit ho ba? Ano ho bang ginagawa ng batang to sa anak mo? Tinulak niya sa tubig ang anak ko. Hindi niya tinulak yung anak mo sa tubig. Dumipensa lang siya, kaya yung anak mo yung tuluyang nahulog sa malakas ng agos na tubig na yun. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo katotohanan kung ano ko, Aling Otay. Pati yun? Nahuhulaan mo? Nakikita mo ang aktwal na nangyari? Oh, di ibig sabihin tama talaga yung sinabi ko. Anak mo ang nanulak at dumipensa lang yung batang to. Hayop ka talaga! Hindi ko naman nakikita ang aktwal na nangyari nung panahong yun. Sadyang narinig ko lang sa batang to yung mga rason niyang dinidiin mong mali. O ngayon, lumabas na mismo sa sarili mong bibig yung katotohanan. Ibig sabihin, tama lang naniniwala si Kaundoy sa sinasabi ng anak niya. Dahil yun naman talaga ang totoo. Walang
Mahiya ka talaga! Papatayin kita! Patay! Ay, oo, Undoy! Hayop ka! Ikaw pala ang dahilan kung bakit naging ganyan ang anak ko! Oo, Undoy, kasi kasalanan mo itong Malia eh! Pinabida ka talaga eh! Pinlano mo ba talaga to? Pinlano ko man to o hindi. Kung talagang wala kang ginagawang masama, hindi yan lalabas sa bibig mo kahit anong diskarte pa yung gawin ko sa'yo. At opo, Kaundoy, kaya kong alamin kung sino ang may gawa nito sa anak mo at yung solusyon dito. Nanginig ang buong katawan ko nang biglang tumalsik ang kalat ng dugo sa mukha ko nang barilin ni Kaundoy si Aling Utay sa ulo. Walang patawad. Pinatay niya ang taong kumpirmadong nanakit sa anak niya. Unang alituntunin niya sa grupo. Mamatay ang taong tinaydor ako. Kahit kapatid pa kita. Sige na, Malia. Pwede ka nang umalis kung gusto mo. Pasensya ka na kung nabigla ka sa pangyayaring ito, ha? May tanog sa likod bahay. Doon ka maghilamos na muna, ha? Grabe ka, Undoy. Bakit sa harapan ko po talaga? Ay, ang hirap namang huminga. Ay, pasensya ka na. Hindi kasi ako nakapagpigil eh. Pero yung usikan po dapat yung pinatay nyo. Dahil kapag pinatay nyo po yun, sigurado, agad-agad gagaling yung anak nyo. Pero, teka nga ho, ang sama talaga ng pakiramdam ko eh. Sino naman kasing hindi sasama ang pakiramdam sa nangyaring yon? Nangibabaw pa ang amoy ng lansa dahil natalsikan ng dugo ang mukha ko. Ni hindi ko nga alintana na may mga pumasok na kasamahan niya. Nagulat sila sa nakita nilang sitwasyon, pero hindi sila makareklamo. May isang umakyat at sinisi siya, pero wala siyang pakialam. Ako naman, halos hindi makalakad ng maayos nang lumabas ako ng bahay at dumiretso sa tarog na nasa likuran. Matapos maglinis ng sarili doon, lalo na sa mukha, nagpaalam na lang muna ako na umuwi. Oh, Apo! Diyos ka naman! Ano ba nangyari sa'yo? Malia? Ayos ka lang ba? Ay, para akong tatakasan ng espiritu ko sa mga nangyari dun eh. Oo nga. Ako rin para rin akong tatakasan na espiritu sa nakita ko sa'yo ngayon. Bakit duguhan yung damit mo? Tapos, ang lansa-lansa mo ba? Malia, may nangyari ba dun? May sugat ka ba? Eh, kung may mga lang kayo, ano ba kayo? Ay, dugo kasi ito ni Aling Utay. Nahuli kasi sa sariling bibig niya na pinapakulam niya yung anak ni Kaundoy. Doon sa isang usikan. Ang masakla pa doon, narinig ni Kaundoy yung mga sinabi niya. Kaya walang ano-ano, binarin niya sa ulo yung kapatid niya. Ano? Magkapatid sila? Oo, pero sa ama lang. Abay, teka nga. Si Utay yung dahilan. Kaya nagkaganon yung anak ni Undoy. Naku naman. Ba't naman niya ginawa yun? Sandali lang ho. Kukuha lang po ako ng tubig para may masmasan si Malia. Oo, sige. Salamat na rin, ha. Kasi po, Lolo, dahil doon, yung batang yun daw ang pumatay si anak ni Aling Utay. Ako naman, hinuhuli-huli ko lang naman siya eh. Nagkataon naman na lumabas sa bibig niya mismo yung katotohanan at narinig ng kapatid niya. Ayun, pumasok at nagkasingilan na sila. Hindi pa nga nakakapagsalita ng maayos si Aling Utay sa mga dahilan niya. Pinatay agad siya tapos sa harapan ko pa. Diyos ko po, Lolo. Kung alam niyo lang, para akong matutumba nun sa harap ni Kaundoy. Tinapangan ko nga lang yung loob ko. Oh, ito. Mabuti, nayaan ka niya umuwi. Dahan-dahan lang ha. Baka mamaya mabigla yung katawan mo. Halatang kabado ka ba kasi? Naku, salamat talaga. At saka oo, kabado pa rin talaga ako. Kung alam niyo nga lang, naglalakad akong parang wala sa sarili. Pakiramdam ko nga, nasa harapan ko pa rin yung nangyayari. Kung ganun, magpahinga ka na. Maglinis ka muna ng sarili mo at kumalma ka. Talagang naligo ako nung gabing yon. Maalis lang ang lansa sa katawan ko. Nang ayos na ako sa sarili ko, umupo na lang ako sa mahabang upuan. Paika-ika naman akong nilapitan ni Darren at umupo rin siya sa harapan ko. Malia, kamusta na pala yung bata doon?
Ayun, medyo tumalab rin yung gamot na nilagay ko nung umalis ako doon. Lumiit-liit na ng konti yung bukol niya sa dibdib. Babalikan ko pa yun bukas dahil buhay pa yung usikan. Usikan? Ano naman yun? Mangkukulam yun. Kailangan matalo ko yun para maalis ang sakit na binigay niya sa bata. Hindi kaya delikado yun sa'yo? Paano kung madamay ka? Huwag kang mag-alala, albularyo ako Darren. Kaya kong depensahan yung sarili ko sa ganon. Relax ka lang, kaya ko labanan to. Ililigtas ko yung bata na hindi ako nasasaktan. Sa akin lang naman, nag-aalala ako eh. Kawawa naman yung lolo mo kung may mangyari masama sa'yo. Hindi yan. Nga pala, kumusta pala si Isay? Ayun, nakatulog na. Ikaw, bakit hindi ka pa natutulog? Oo nga pala. Palitan natin yung gamot sa sugat mo. Mamaya na, pahinga ka muna dyan. Mahirap yung kaba na nararamdaman mo ngayon. Grabe ka ha. Ganyan na ba yung doktor sa puso? Maingat sa lahat ng puso? Ay, akala naman eh. Kung gusto mo, sa akin mo nalang paalagaan yung puso mo. Ingatan ko talaga yan. O sige ba? Grabe talaga yung kaba ko kanina eh. Baka talagang hindi ako makahinga. Sa totoo lang kahit papano huminaho ng paninikip ng dibdib ko noon dahil sa kaba. Nagawa na rin kasi akong patawanin. Mga siguro 1 oras na pahinga. Naging maayos na ako at siya naman ang inasikaso ko. Napansin niyang naging ayos na ang sugat niya at lumiit na rin ito. Ba, ang bilis nito ah. May magic ka ba? Sa tingin mo talaga may magic ako? Mabilis lang talaga yung paggaling ng sugat kapag puro yung gamot. Yung ginagamit nyo kasi may halo na yan eh. Kaya minsan hindi maiiwasan na may nahahalo rin sa katawan ng tao. Pero hindi ko naman sinasabi na mahina yung gamot na pang doktor ha. Wala naman ako iniisip na ganun eh. Iba yung iniisip ko. Ano naman yung iniisip mo? Napapaisip kasi ako. Paano kaya kung magsama yung albularya at saka doktor, ano? Ha? Ulitong ligtas siguro yung mga tao na mahawakan nila kung nagtutulungan silang dalawa, di ba? Oo naman. Kung ang pasyente kailangan ng albularyo at doktor, maganda talaga yung magiging resulta nun. Swerte yung pasyente kapag nahawakan nating dalawa, no? Tapos ang swerte din natin sa isa't isa, no? Ha? Di ba? Kung makasakit ka, nandito ako. Akong bahala sa'yo. Tapos kung ako na may magkakasakit, nandiyan ka rin. Ikaw yung bahala sa akin. Oo nga naman. Kala ko may iba pang ibig sabihin eh. May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko lang naman, ayos na yung sugat mo. Pwede ka na matulog. Palit na lang tayo na higaan. Ako na susupa tapos ikaw na lang tumabi sa anak ko. O kung ayos lang sa'yo, tatlo tayo dun. Malawak na may higaan mo eh. Naku, wag na. Doon na lang ako sa sofa. Kailangan mo yung higaan na yan para maging komportable ka eh. Ako kasi sanay naman ako matulog kahit saan. Kung alam mo nga lang, bulldog ako sa lugar na to. Bulldog? Anong bulldog? Bantay kasi ako dito. Kung sakaling may kababalaghan dito, alerto ako. Di sasamahan kita magbantay. Susog na, magpahinga ka na lang dun. Pero seryoso, malawak yung higaan, kasi yung 3. Hindi mo kailangan magsakripisyo, Malia. Bahay mo to eh. Nakikisiksik lang kami dito. Bisita namin kayo, ano ka ba? Kahit na. Hindi naman tama na hindi ka natutulog sa sarili mong kwarto. Tsaka mabait naman ako eh. Wala akong ugaling. Oo. Huwag mo nang ituloy yan. Hindi ako nag-iisip ng ganyan. Yun naman pala eh. Di doon ka na. Hindi maganda yung pinagdaanan mo kanina. Deserve mo ng maayos na pahinga. Ay, nako. O sige na nga. Doon na ako. Pero hindi ako tatabi sa anak mo kasi maligalig ako matulog ha. Baka mamaya kasi masagi ko yung sugat niya. Di sa akin ka tumabi. Ha? Pwede ba yun? Kung hindi ka tatabi sa anak ko, sa tingin mo, kanino ka tatabi? Oo nga pala, no? Kita mo na. Nakakailang, di ba? Doon na nga lang ako sa sofa. Hindi. Ako na lang doon sa sofa. Ako na nga. Ako na. Hay,
hindi matapos-tapos ang usapan namin ganon. Pero sa huli, natulog pa rin kaming tatlo sa loob ng kwarto. Malawak ang higaan, kaya may distansya ako sa kanilang mag-ama. Pero sa gabi ring yun, muli na naman ako nakarinig ng tunog ng aso. Kagabi pa yung ganyan ah. Lagi bang ganyan dito? Hindi naman. Parang ito lang yung magkasunod ng 2 gabi na may ganito. Pero sa tingin mo, ano kaya ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan may aswang. Aswang? May ganun din dito maliban sa mangkukulam? Oo naman. May kwento kasi yan. May aswang dati na kalaban sila Lolo Amon. Si Lolo Amon kasi, manunugis yun ng aswang noon. At talagang nung nangyari ang huling laban, natalo sila. Pero may hinahanda sila na pumalpak yata. Pinaghahandaan na pumalpak? Oo. Kasi ang sabi, ang anak daw ng pinakamalakas sa lahi nila ang magiging matinding kalaban naming mga albularyo. Pero ang batang yun, wala sa poder nila ngayon eh. Kasi kinuha para ilayo siya sa masamang maging layunin niya paglaki niya. Oh, nasan na yung batang yun ngayon? Ano yan? Para patulad sa kwento, may propesiya? Hindi naman propesiya yun kasi yung bato ng aswang na pinakamalakas, nakahanda na para sa anak ng natirang pinakamalakas na yun. Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Medyo hindi kasi ako marunong magpaliwanag eh. Parang ganito ba yun? Bukod sa pinakamalakas na aswang ngayon na may anak, may pinakamalakas pa nun dati? Oo, ganun nga. Kaso, namatay yun at nakuha nila yung bato. Tapos yung bato na yun, para yun sa batang anak ng pinakamalakas ngayon. Kapag nalunok niya yun, siya na yung tuturing na pinakamalakas. Oo, ganun nga. Mas malakas pa sa tatay niya. Pero natalo na dati yun ng mga albularyo ah. Oo nga. Pero dati kasi wala ang anito ng aswang. Bukod kasi sa bato, may anito pa. Mas lalong lalakas ang aswang na yun kung nasa kanya yung anito. Grabe. May ganun pala. Tsaka, totoo pala talaga yun? Oo, totoo yun. At hindi lang tayo ang nabubuhay sa mundong to, Dok. Dok talaga? Darin na lang itawag mo sa akin. Mas bagay kasi sa iyo tawaging Dok eh. Sus, nasa bundok tayo, no? Darin na lang. Mamaya tawagin pa kita diyang aling albularya eh. Naku, hindi ko ikakahiya yan, no? Ako talaga yan eh. Pero seryoso ako. Darin na lang itawag mo sa akin. Ewan ko sa'yo, matulog na nga lang tayo. Sa gabing yun ay mas lalong naging agresibo ang tunog ng mga aso. Hindi pa rin ako umimik nun, pero sa huling narinig ko na ang parang kakaibang angil. Hindi na siya galing sa aso, at si Jaguar na nun ang nag-ingay na rin. Parang hindi na maganda to ah. Oh, saan ka pupunta? Ba't ka bumangon? Titingnan ko lang yung langis ko sa tokador. Teka nga, nasan ba yung lighter kung may ilaw? Ay, ito pala oh. Sinasabi ko na nga ba, kumukulo yung langis ko oh. Kapag ganyan ba, may hindi magandang nangyayari sa labas? Ibig sabihin nito, may aswang sa labas. Seryoso? Napabangon siya nang sabihin ko yon. Ako naman, bumaba sa higaan at lumabas ng kwarto. Tumayo ako sa gitna ng bahay at pinakiramdaman ang ingay na nauulinigan ko sa labas. Narinig ko rin ang mga kilos ni Darren na tila balak niyang sumunod sa akin. Malia, baka lumabas ka. Kung totoo yung aswang na yun, ibig sabihin malakas yan. Hindi ko nga alam kung bakit parang sa atin napunta tong aswang na to eh. Apo, may aswang sa labas. Mukhang nagmamanman sa atin. Oo nga po, Lolo eh. Dok, balikan mo na lang yung anak mo sa kwarto. Kami nang bahala dito. Oo nga, Dok. Baka mamaya magulat na lang tayo, wala na dun yung anak mo. Balikan mo na lang muna siya dun. Oo, sige. Pero huwag kayong magpapadalos-dalos, ha? Bumalik na si Darren sa loob ng bahay pero kilos alanganin. Halatang natatakot itong may gagawin kami lalo na ang paglabas ng bahay. Pero si Lolo noon ay kumilos na talaga at kumuha ng kakaibang klaseng ulo ng sibat. Gawa sa bato yun, pero dating kinakatakutan ng mga aswang.
At alam kong hanggang ngayon ay maaalarma pa rin ang aswang sa bagay na yon kapag nakita. Lolo, lalabas ka? Oo, nag-iisa lang yun. Subukan niya lang pumalag. Isasamahan na kita. Oo, sige. At saka, pakilagyan mo ng walis yung bahay. O sige po, Lolo. Nagdala na lang din ako ng magagamit na armas sakaling bigla akong biglain ng aswang. Nang makalabas kami ni Lolo, dumiretso agad siya sa mga damuhan. Ako naman ay nagpaiwan lang din sa bahay at nagmatyag. Tila nararamdaman ni Doc Darren ang ginagawa namin, kaya nagtawag ito. Malia, ba't lumabas pa talaga kayo? Kumalma ka lang dyan! Kaya namin to! Hindi ko kasi mapigilan mag-alala eh. Basta't mag-ingat kayo dyan ha. Basta't isipin mo na lang yung anak mo dyan! Bata yan at mas habulin ng aswang! Kami kasi marunong na kami sa ganito! Alam kong hindi madali sa kanya ang lahat. Pero kailangan niyang magtiwala at yun nga ang ginawa niya. Narinig ko na rin na nagising ang anak niya sa loob. At natakot ito nang sumigaw si Lolo sa di kalayuan. Bakit? Nakita niyo na ba ang alas niyo kaya nagsisimula na naman kayo ngayon? Kung gano'n nga, sige! Iharap niyo sa amin yon. Hindi kami natatakot sa aniton yung buko. Ano? Umalis ka na lang kung natatakot ka! Malia, si Lolo amon yun ah. Oo! Ganyan yung paraan niya para matakot sa kanya yung aswang! Huwag kang dumungaw sa bintana, ha? Papa, natatakot po ako. Sabi po kasi ni Yaya, totoo po yung aswang eh. Ihiya mo lang yung yaya mo. Malia, narinig mo ba yun? Oo, huwag kang mag-alala dyan! Huwag ako yung takutin mo, aswang! Hindi uso sa akin yung takot-takot na yan! Nandito lang naman ako upang magbigay ng mensahe. Malapit ko na kayong mapuksa. Mahirang albularya! Talaga ba, Dante? Tingnan natin kung gano'n. Iharap mo sa amin ang pinagmamalaki mong tagapagmana! Maghintay ka lang! Malia, sino yung kausap niyo dyan? Ba't ganyan yung boses nun? Papa, baka aswang po yun! Napakabango ng amoy ng bata! Hoy, aswang! Huwag na huwag kang kikilos nang hindi ko magugustuhan! Tandaan mo, nasa teritoryo ka namin! At bakit? Sino ka ba, ha? Sige, subukan mo na lumapit sa abo ko at pagsisisihan mo yan! Walang niya! Ayun na naman ang usok! Ano, aswang? Paano kaya kung patayin ka na lang namin ngayon mismo? Hindi ka na nararapat magpakawalan! Magkikita tayo! Ano yung sinabi mo sa akin? Simpleng asin lang yan! Kaya ka lang naman nasaktan dahil mahina ka! Higit sa lahat wala kang utak! Dahil kung meron man, hindi ka sumugod dito mag-isa! Talagang babalikan ko kayo dahil dito! Hindi na kita hahayaang makalis! Hayop ka! Ang sakit ng patalim mo! Simulan mo na magsisi ngayon sa pagpunta mo dito! Sige lang, Apo! Saksakin mo siya dyan at pausukan mo na rin yan! Bitawan niyo ako! Aray ko, Lolo! Malia! Hayop ka talaga, asong ka! Malia! Ano? Ayos ka lang ba dyan? Kahit anong mangyari, Dok! Huwag kayo lalabas! Diyan lang kayo, Doktor! Huwag kayo mag-alala sa amin! Aray ko! Lo! Ito sa'yo aswang ka! Lo! Makakawala siya! Hindi niyo ako kaya ngayon! Tumayo kayo sa akin! Namilipit ako sa sakit nang tumilapon ako sa isang hampas lang ng braso niya. Tumama kasi ako sa kulungan ng mga manok. Samantalang si Lolo ay naririnig ang mga daing niya malapit sa tarog. Mabilis na umalis doon ang aswang at kahit anong pilit kong makabangon para habulin siya, pero hindi na talaga kaya. Aray ko! Lo! Ayos ka lang ba dyan? Oo, ayos lang ako.
Malia! Hindi na ako makatis. Lalabas na talaga ako. Hindi! Aray, ang hapdi talaga. Huwag mong iwan yung anak mo. Huwag mo rin siya ilalabas. Pero ano gagawin ko? Mukhang hindi na kaya ayos yan. Hindi naman pwede wala akong gagawin dito. Papasok na kami. Huwag na kayo lumabas. Aray ko. Ang hapdi talaga ng kuko na aswang na yun. Marami ka bang sugat, Lo? Hindi naman. Ikaw ba? Ayos lang po ako. Sinikap kong makatayo noon at tinulungan din si Lolo. Naririnig ko na ang mga yabag ni Doc Darren sa loob ng bahay kasama ng anak niya. At tila nakaabang na ang mga ito sa pintuan. Hindi nga ako nagkamali nang buksan ko ang pinto at nandun nga sila. Nakayakap ang anak niya sa bewang niya. Ano? Ayos pa kayo ng lagay na yan? Seryoso ba kayo? Ang dami-dami yung sugat eh. Pasensya ka na, Dok. Nakasaksi ka pa ng mga ganitong klaseng pangyayari. Anak mo, baka kasi mapaano eh. Hindi rin po siya mapakali. Ibubo kayo. Hindi. Huwag mo nang pilitin yung sarili mo. Yung anak mo, hindi ba okay yan? Aray! Ako na lang ang aalalay kay Lolo, Dok. Si Isay na muna. Ibalik mo na lang siya muna dun sa higaan niya. Ate, natatakot po ako. Ano po yung tunog kanina? Ang pangit po kasi ng pakinggan. Nakakatakot po. Aswang yun, Isay. Pero huwag kang matakot dahil nandito ang ate Malia mo. O sige na, bumalik ka na sa kwarto dahil yung sugat mo, baka bumuka yan, mahirap na. Hindi po. Kailangan po kasi kayong gamutin ni Papa. Dito na lang po ako hihiga, oh. Sige na po, Papa. Natatakot po ako dun eh. Oo, sige. Sandali lang ha. Kukuha lang ako ng kumot sa kaunan. Sa kabila ng mga sugat ko sa katawan, marahan ko namang hinila si Isay palapit sa akin. Mabagal ang kilos niya dahil sa sugat na sa tagiliran. Habang ang kanyang ama naman, kumukuha ng mga gamit na kailangan niya. Si Lolo noon sinimulan na ring suriin ang sarili niya at hindi na rin nagtagal na bumalik si Doc Darren. Isay, halika dito. Dito ko mahiga. Oh, dahan-dahan lang ha. Pero, kamusta ka, Malia? Puro dugo ka, oh. Malalaki ba yung sugat niyo? Huwag kang mag-alala, Doc Darren. Kaya namin to. Ako nang gagamot sa inyo. Wala akong gamit dito pero sabihin niyo lang sa akin dapat gawin. Oo, sige. Ang kailangan ko, panali sa sugat. Kaya kailangan mo maggupit ng tela para sa ganun. Ay! Naku, anong ginamit niyang pansugat dyan? Malalim yan ah. Kuko kasi ito ng aswang. Masakit to kaysa sa normal na mga sugat. Tapos sinabi mo ayos lang? Sa'yo, Polo. Si Malia muna. Ako kasi sanay na ako sa ganitong sugat. Sige na. Halos inabot kami ng madaling araw sa gamutan lang na yon. Si Doc Darren na ang umasikaso sa amin sa kabila ng pananakit ng sugat niya. Nilipat na lang niya si Isay sa kwarto. Kinabukasan naman, nahuli ako ng gising. Nananakit kasi ang mga sugat ko sa katawan at nagising na lang akong parang may sumusuri sa akin. Naku, pasensya na. Nagising ba kita? Hindi naman. Nahuli pala ako ng gising. Oo, pero mas maganda kung magpapahinga ka muna. Malalaki yung sugat mo sa katawan eh. Mapdi ang mga yan. Oo nga eh. Ang hirap ng kumilos. Ako lang kikilos para sa'yo. Maalam naman ako mag-alaga eh. Talaga lang ah. Oo naman. Tsaka nga pala, ako na lang pala magluluto ngayon. Ano nga ba pwede ko maluto dito? May tuyo kami dyan na di kaya bagoong. Pero kung gusto mo ng karne, pwede kang manghuli ng manok. Pwede ring itlog ng manok. Kaso, nandun pa sa pugad eh. Pwede kang kumuha dun. Oo, sige. Kukuha na ako. Tumayag ako sa naiisip niyang gawin dahil alam kong malaki ang pinagkaiba ng nakasanayan niya sa buhay namin sa bundok.
Nang umalis siya para kumuha ng itlog sa pugad ng manok na nasa ilalim ng bahay, sinundan ko rin siya. Yung manok kasi kapag kinuhaan ng itlog, nanunuka. Kaya ngising-ngisi ako nang pumasok na siya sa silong ng bahay. Pero yung ngiti ko, napawi nang makitang parang eksperto naman pala siya lalo na nung kinuha niya ang itlog sa pugad ng manok. Oo, kumalma ka lang ha. Hingi lang ako ng itlog. Ayan, salamat ha. Galing ah. Alam niya kaya natutukain siya nun? Aray ko, mali ah. Oh, ito, 4 yung ginawa ko. Ayos lang ba? Lalagyan ko na lang ng kamatis tsaka sibuyas para masarap. Galing mo dun sa manok ah. Nanunuka kaya yun? Manok tsaka itlog kasi yung dahilan kung bakit ako doktor ngayon eh. Edi ibig sabihin pala, may mga alaga kayo dati? Oo, may poultry kasi kami dati eh. Doon kumukuha yung magulang ko na panggasto sa pag-aaral ko. Kahit hanggang ngayon, nandun pa din yung poultry. Ang swerte mo naman pala. At saka, hanga ako sa'yo ha. Matagal kaya yung pag-aaral na tatahakin mo para lang maging doktor. Pero hindi ka talaga nabagot? Pangarap ko talaga eh. Namatay yung ate ko dahil sa kakulangan sa pera namin noon. Hindi siya maasikaso ng ospital dahil wala kaming pera. Lubog pa sa utang yung mga magulang ko. Kaya nga sabi ko nung bata ako, kapag naging doktor ako at dumami yung pera ko, tutulungan ko talaga yung mga tao na nangangailangan ng tulong. Hanggat maaari kasi, hanggat kaya ko, isasalba ko yung buhay ng tao, lalo na kung hadlang sa paggaling niya, pera. Ay, oo nga eh. Ganyan naman kasi talaga sa ibang ospital. Kung wala ka talagang pera, patay ka. Pero bilang doktor, masakit yun para sa akin ha. Lalo na kung yun yung patakaran ng ospital na pinagtatrabahuhan mo. At maswerte kang tao kung napunta ka sa ospital na may pakialam talaga sa buhay. Kasi gagamutin nila talaga yung taong may sakit eh, kahit wala tong pambayad na salapi. Kung mayaman nga lang talaga ako, magpapatayo talaga ako ng ospital na may ganun patakaran. Kaso, malulugi ka naman nun. Pero nakasalba ka naman ng buhay. Alin ba yung mas mahalaga, di ba? Yung pera kasi, sapat na sa akin yung nakakakain ako ng 3 beses sa isang araw. At meron kami maayos na damit ng anak ko. At saka hindi ako nagdoktor para sa pera. Nagdoktor ako para bigyan ng pag-asa yung ibang nasa katulad na kalagayan namin noon. Nawala yung ate ko dahil kulang kami sa pera. Pasensya na napakwento ko na mahaba ah. Lulutuin ko na pala to. Dadagdagan ko na lang ng tuyo para masarap. Kumakain ka talaga nun? Oo naman. Ano ka ba? Hindi kami mayaman no. Galing din ako sa hirap. Kala ko kasi talaga sobrang yaman ng buhay niyo eh. Ayaw mo kasi sa dumi. Totoo naman na ayaw ko sa dumi. Kahit sino naman ayaw sa madumi, di ba? Maingat lang din ako pero may mga bagay naman ako nakasanayan dati. At kaya kong mag-adjust sa kahit saang lugar. At saka nga pala, mabilis din yung recovery ng anak ko. Hindi na siya nilalagnat kaya salamat ha. Sus, wala yun. Pwede ko bang pag-aralan yung kakayanan mo? Yung pagiging albularya ko? Naku, ibang-iba to sa lahat, no? Hindi to pinag-aaralan kundi tinatanggap to. Meron kasi akong gabay na gumagabay sa akin kapag nagagamot. Nasa kanya talaga nanggagaling yung bisa kung bakit mas mabilis gumaling yung mga taong may sakit na nahahawakan ko. Ito naman, bawal ang bayad na pera. Tiwala mo lang kasi ang kailangan mong ibayad para gumaling ka. Ang ganda pala niyan, no? Malaya ka manggamot sa kahit kanino. Sa akin kasi, bawat gamit na gagamitin ng pasyente ko, bawat gamot, sangkot pera. Kaya mahirap din basta na lang manggamot ng libre. Naiintindihan ko naman yung ibig mo sabihin. Alam ko yan. Dahil mulat din naman yung mata ko sa modernong panahon. Mabuti nga nakilala kita, no? Sus, huwag kang ganyan. Baka bigla mo maisipang asawahin ako. Sige ka. Kasi libre lang yung serbisyo ko sa tao. Oh, bawal bang ganon? Hindi naman masama yun, ah. Ewan ko sa'yo. Magluto ka na nga lang dyan. Pupuntahan ko na lang muna yung anak mo. Titingnan ko lang yung kalagayan ng sugat niya. Sige na, sige na. Ito naman, hindi madiskarte yan eh. Salamat pala sa pag-aalala kay Isa, ah.
Talikod akong hindi mapigilang mapangiti. Habang nadadagdagan ang araw ng pananatili nila sa bahay namin, unti-unti ko na rin napapansin ang kakaiba kay Doc Darren. Iba na ang tratong pinapakita niya sa akin at hindi ko rin mapigilang mag-isip ng kung ano-ano. Matapos ng agahan namin noon, agad naman akong bumalik sa kuta nila Kaundoy at inasikaso rin ang anak nito. Lumiit na ang dibdib ng bata na para bang binitawan na lang ito basta ng mangkukulam. Kaundoy, bumitaw na siya. Hindi ko na masyadong maramdaman yung presensya niya. Ay, talaga ba? Pero makikilala mo pa rin ba ito? Opo naman, pero tumatanggap lang ng serbisyo ang mangkukulam na to. Natakas na to ngayon, lalo na wala nang nagbabayad sa kanya. Dapat pa rin siyang mamatay dahil sa ginawa niya sa anak ko. Basta't mag-iingat lang ho kayo ha. Walang binatbat yung baril mo sa mga ganong nilalang. Kinakalabit mo pa lang yan, pinapatay ka na niya. Nakakainis naman kasi. Bakit ba may mga ganito dito? Eh kasi ho, bundok ho ito. Tsaka ito ho, sandali. Titingnan ko ulit sa tinuna na kandila itong... anak ng... ano tong... Ay, bakit? Isang matrukulan ng usikan? Matrukulan? Ano yun? Aswang ho yun. Lalaking aswang na nambubuntis ng babae at kapag nanganak ho yun, kinukuha nun ng bata at kinakain. Pero may kakayahan siya ng isang usikan at hindi pwedeng mabuhay ito. Hayop na to ah. Sandali nga lang ho. Dahil naramdaman ko ang presensya ng aswang, gamit ang espiritual na apog, buyo at tabako. Magnanganga lang ako pero may iba itong epekto sa mangkukulam na aswang. At ang katas nito ay pinahid ko sa dibdib ng bata. Pangalawa ay pinahiran ko rin ito ng katas ng itim na luya. Yan ang bagay sa'yo! Ikaw pala yan ha! O sige, tiisin mo yung sakit na yan ngayon! Anong nangyayari sa usikan kapag ganyan? Mahihirapan po siya. Mararamdaman niya itong nararamdaman ng anak mo. Talaga? Gusto ko kasing mamatay yan eh. Magsama na sila ni Otay. Mga kalab kasi sila. Sa totoo lang, napakasimple lang tingnan ng ginagawa ko, Kaundoy. Pero matindi ang hirap na dinadanas ng usika na to ngayon. Malas na lang dahil aswang rin siya sa kabila ng pagiging makukulam niya. Sige, Malia. Huwag mong tantara ng aswang na mangkukulam na yan. Hanggang hindi natatapos yan. Eh kung kaya mo, alamin mo kung nasaan na yun yan. At pupuntahan ko talaga. Ha? Anak ng... Ay, bakit? Ano nangyari? 3 oras makalipas, magiging ayos na ng tuluyan yung anak nyo. Bumitaw na talaga siya. Nararamdaman niya kasing ako to. Ibig sabihin, hindi na natin siya matutuntuhan. Wag ho kayong mag-alala, Kaundoy. Babalikan ako ng hayop na yun kaya hihintayin ko siya. Pero ang anak nyo, mamaya masigla na yan at malusog. Nag-iwan kasi ako ng bakas. At oras na atakihin niya ulit yung anak mo, mararamdaman ko. Darating ako kapag gaganon. Sige, maraming salamat ha. Pero handa na akong makipagtulungan, Malia. Sa oras na bumalik yan, nandito lang kami. Gusto ko talagang gumanti. Makakaasa ho kayo, Kaundoy. Aalis na ho muna ako. Puntahan niyo na lang ho ako sa bahay kung sakaling walang nangyari sa kalagayan ng anak niyo. Sige ha. Naku, maraming salamat talaga. Ito, tanggapin mo yan. 20 milyon ha. Naku, Kaundoy, hindi ho pabor yan sa paggagamot ko sa anak mo. Tiwala niyo lang ho, sapat na yun. Itago niyo na lang ho yan para sa inyo. At saka, nga pala, Kaundoy, alam ko na ayaw mong inuutakan ka, pero nasa akin kasi yung mag-ama. Hindi magagawa ni Doc Darren ang pagalingin ng anak mo, kasi ako talagang solusyon dyan. Pero kung sakaling may gagawin kang masama sa kanila, babalik ang sakit ng anak mo. Kaya magpatawad ka na lang kung natakasan ka. Ayos lang ba yun, Kaundoy? Ay, naku, ibang klase ka talaga. Oo na, alam ko naman na sa iyo lumapit yung mag-ama na yun eh. At bawal niyo ho silang saktan. Babalik yun sa anak niyo. Oo na nga. Ay, sige na. Maraming salamat ulit ha. Ang importante lang naman sa akin eh, yung anak ko talaga. Maraming salamat din ho, Kaundoy. Alis na po ako. Kung nagtataka kayo kung bakit sa bundok na yon may pera si Kaundoy,
Mga sindikato kasi sila. Rebelde na rin siguro kung tawagin. Kaya sa sitwasyon nila sa bundok, unang tingin pa lang, mga akala mo walang pera. Pero sandamakmak ang armas ng mga yun na nakabaon sa lupa. At ganun din ang pera nila. Alam ko yon, dahil posible ang ganun. Pero wala pa rin akong pruweba. Kuhaan na lang natin ng base ang 20,000 na binibigay niya. Masama ang gawain nila sa totoo lang at hindi ako sang-ayon doon. Pero hindi ko sila tinuturing na kaaway dahil hindi naman kami nahihirapan dahil sa kanila. Higit sa lahat, hindi sila ang kaaway ng albularya na tulad ko. Oh, Apo! Kamusta naman yung anak ni Kaundoy? Ayun po, Lolo. Ayos na po siya. Gagaling na po yun. Yun nga lang, nalaman ko na yung usikan, yung aswang na nakasagupa natin kagabi. Si Dante? Opo, Lo. Siya nga po. Anak na, paano magiging usikan na aswang yon? Ano bang malay natin, Lo? Pero sinigurado ko na po yung kaligtasan ng bata. Matatapos na rin ang paghihirap nun. Pero si Kaundoy, gusto ko kasing makipagtulungan. Mas maigi na rin po yun, para manginig naman yung walang yang aswang na yun. Oo nga naman. Iba talaga kapag si Kaundoy kinante at wala yung patawad. Alam kaya niya na nandito si Doc Darren? Opo, Lolo. At hindi na po nun masasaktan sila, Doc Darren. Ang importante lang naman po dun, yung paggaling ng anak niya. Dapat lang naman. At mabuti naman kung gano'n. Nakakaawa kasi itong doktor na to Siya nga po, Lolo Tsaka malapit na rin naman pong gumaling si Isay at ganun din po siya. Ang pagtutuunan natin ng pansin, yung aswang na to ngayon. Oo, tama ka. Simula sa araw na yon, talagang nilabangan ko ang pagbalik ng aswang. Alam kong iniinda nun ng malala ang sakit na binigay ko sa kanya. Lalo na't may mga tama pa siya. Isa yun sa rason kung bakit ang bilis niyang umatras sa kulam. Kaya siguro nang sumapit ang gabi, wala talagang nagparamdam. At sa mga sumunod na araw, pumunta sa bahay si Kaundoy at sinabi niyang ayos na raw ang anak niya. Nagtanong rin siya tungkol sa aswang at nasabi ko ngang wala pa. Siguro 3 araw pa ang nakalipas noon at kasama pa rin namin ang mag-ama. Walang paramdam ang aswang at gumagawa na rin kami ng paraan para makauwi sila sa kanila. Pero kasi ang problema, kaya rin hindi sila makaalis. Wala rin dalang cellphone si Doc para may makontak. At ang gastusin papunta sa bayan, lalo na ang pamasahe, yun ang pinag-iipunan namin. At isang araw naman noon, nagpasya silang mag-ama na sumama sa akin sa gubat. Ang galing naman ni Jaguar, Ate Maria. Nakuha niya po itong halaman, Marunong po siyang magbunot. Oo, Maria, ganyan niya si Jaguar kapag kasama ko. Kinukuha niya lahat ng halaman na pwedeng magamit na panggamot. Ibang klase talaga yung aso mo. Isa mo ba nakuha yan? Parang iba talaga yan sa lahat ng aso na alam ko. Depende naman siguro sa hilig ng amo kung paano hasain yung kakayahan ng aso. Magagamot ako at hinasa ko yung aso ko, kaya kung ano yung hilig ko, ganun na rin yung hilig niya. Pero mahigit na kaalaman kasi yung tao sa aso. Pero mukhang sa aso ka pa umaasa para matukoy isang halaman kung gamot ba to o hindi. Yan kasi yung espesyal sa aso ko. Diba si Jaguar? Basta, mahirap ipaliwanag yung kaalaman niya sa mga halaman. Siguro, dahil kapag yung mga aso nagkasakit, kakain lang sila ng halamang gamot sa kanila. Pansin mo ba yun sa isang aso? Sa bagay, oo nga naman, no. Teka, may tao yata. Tao? Ayun, no. Oo nga po, ate. Sino po ba sila? Para po kasing ang lalansa nila tapos abot po hanggang dito. Kilala mo ba yung mga yan, Malia? Parang hindi okay yung amoy nila Yan yung mga aswang na umatake sa atin kagabi. Sandali lang. Hoy! Dante! Talagang may lakas na loob kapag magpakita sa akin sa umagang to? Kunin niyo ang bata. Ako na bahala sa albularya na ito. Bata, yung anak ko. Teka, ano kailangan niyo sa anak ko? Dito lang kayo sa likod ko. Kahit anong mangyari, Dok. Itong punyalo, gamitin mo. Ako na dito sa pisaw. Oo, salamat.
Isay, dito ka lang kay Papa ha. Huwag kang lalayo sa akin. Opo, Papa. At saka, natatakot po ako. Hoy, Dante! At bakit mo dinadamay itong anak na kasama ko? Wala ka na doon! Kilusa, marami tayo! At isa lang ang kasama ng babaeng ito para labanan tayo. Isa na nga lang, mukhang mahina pa. Ano ba kailangan mo sa anak kong hayop ka? Sigurado ka bang anak mo yan? Anak ko yan! May balat yan sa batok niya! Ano? At ano kinalaman ng balat na ano ko sa interes nyo? Papa! Papa, natatakot po ako! Dahil anak ko yan! Ako ang tatay ng batang yan! Hindi yan sa'yo! At alam mo yan! Ano ang pinagsasasabi mo? Anak ko si Isay. Ako lang ang tatay niyan. At hindi yung halimaw na katulad mo. Lumayo ka sa amin! At huwag mo akong galitin. Ibigay mo sa akin ang anak ko! Anak na! Dok, totoo ba yan? Anak mo ba talaga si Isay? Sa akin man siya nanggaling o hindi, anak ko pa rin siya. At walang kukuha sa kanya kahit sino. Mahaba kasi ang buhok ng bata kaya minsan hindi ko nakita ang balat sa batok niya. Lalo na't si Doc Darren pa rin ang nagsusuklay ng buhok nito. Kaya kahit kaunting silip lang sa batok ng bata, hindi ko nagawa. At noon lang talaga dahil hinila ko ang bata nang hawakan ito ng mga kasama ni Dante. Nagawa kong hawiin ang buhok nito at tiningnan ang balat nito sa batok. Yun na nga ang batang yon, kaya naniniwala na ako sa sinabi ni Dante. At doon ako mas nagpursige na huwag ibigay ang bata. Akin ang bata! Hindi! Wala kang batang makukuha sa akin! Tigilan niyo anak ko! Walang iya! May abilidad yung lalaki! Pagtulungan niyo na! Doon ko rin nakita na lumaban si Doc Darren. May abilidad nga siya. Siguro kaya lang siya nahuli nila Kaundoy noon dahil sa baril na hawak nila. Ako naman noon, mas pinoprotektahan ko si Isay hanggang sa may 3 putok ng baril na umalingaw sa buong paligid. Hantalan niyo sila! Kaundoy! Itong aswang na to! Siya yung naglagay ng sakit sa anak mo! Hayop ka talaga! Magsanib puwersa mga kayo! Siya pala ha! Mamatay ka ngayon! Atras muna! Babalikan namin kayo, Malia! Babalikan namin ang anak ko! Papa! Hindi ko naman siya papa, pero bakit tinatawag akong anak ng pangit na yon? Malayo ka pa ha! Magkano may binayad sa'yo ni Itay? Para saktan ng anak kong hayop ka! Hayop! Nagtamad ako! Huwag na natin pakawalan to! Isay! Hoy! Bitawan mo yung anak ko! Papa! Aray ko po! Yung braso ko po mababali na! Aray! Isay! Hoy! Bitawan mo siya! Yan ang bagay sa'yo! Tara ka ng kutsilyo kahit nasa taong anyo ka! Dahil halatang halata sa lansa mo kung ano ka talaga! Walang yaka! Ang lakas na loob mo sumugod dito na umaga, Dante! Nag-iisip ka ba talaga? Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo ngayon! Papatayin ko kayong lahat sa kulam! Gumamit siya ng kakayahan para manghina ang pakiramdam namin noon. Pero hindi ito masyadong tumalab sa amin ni Lolo at sa mag-ama. Pero sa grupo ni Kaundoy at sa kanya, tumalab ito. Kaya ultimo pagbaril nito kay Dante, hindi na ito nakakatama pa ulit. Bakit ganito ha? Nangihina ako! Kaundoy! Mga hayop! Bakit sila lang ang tinatablan at hindi kayo ha? Ha! Dahil yun sa proteksyon ko! Sana kasi nag-isip ka muna bago mo ginawa yan! At salamat dahil natatanga kayo masyado! Dahil sa pagiging desperado sa mga baluktot niyong hangarin! At tatapusin na natin ang laban na ito! Ano yan? Ayop ka nga, Swanda! Ilang araw din kitang hinanap, alam mo ba yan? Hindi ko mapapatawad ang ginawa mo sa anak ko! Anong binayad sa'yo ni Itay, ha? Ang batang yan! Yan lang naman ang kailangan ko! Yan ang pinangako niya sa akin!
Bakit ganito? Ang hirap pigilan ng sarili. Ito na naman pag ginamit ko sa lola ko noon. Teka, ano nangyari? Bakit nagigiyasong sila? Teka, paano natin lalabanan yung mga yan? Papa! Ang dami pong monster! Pakakainin po tayo niyan! Nagkukulubot po yung balat nila! Tingnan mo po, Papa! Ang dami nilang matutulis ng ngipin! Tapos ang haba pa ng mga kuko nila! Papa, ano gagawin natin? Kumalma lang kayo. Mas may laban tayo ngayon dahil kahinaan nila yung araw. Kahinaan nila yung araw? Pero bakit sila nagpalitan nyo? Dahil yun sa patibo ni Lolo. Ayop! Patayin sila lahat! Magiging aswang sila kahit umaga! Panginoon! Gusto ko lang na mabakuha ang anak ko! Kaya ang gagawin ko ang lahat ng kaya kong gawin! Pabawi lang siya! Nangako sa akin si Utay na ibibigay niya sa akin ang anak ko! Pero, ibibigay niya lang sa akin ang anak ko kung mapapatay ko ang anak ni Undoy! Kung wala lang siya matibay na pang-otro sa akin, nakuha ko sana nagsapilita ng anak ko na hindi na nasasaktan ang anak mo, Undoy! Pagkarating nila rito! Pero, ginamitan niya ako ng pang-otra! Ginip! Mukhang siya inang utos sa yaya na anak ko. Yung Utay na yun. Hayop siya. Dinamay niya ba kami sa ganito? Hindi niya kayo dinamay. Pinagplanuhan talaga kayong papuntahin dito. Ginamit lang ng aswang na to ang galit ni Aling Utay para masunod yung gusto niya. Walang iya! Bakit parang ang hirap nila patayin? Undoy, mahirap silang patayin kapag pala lang yung ginamit mo. Lalo na't kung ordinaryo lang yan. Gumamit ka ng balisong kung meron ka dyan. Ayun yung asin. Pahiran nyo para mas talab. Dahil nasaan yung aswang na sinadante, umatake na lang ang mga ito sa kabila ng pag-usok nila sa sikat ng araw. Kaya kahit na gano'n na pabor sa amin ang oras, nahihirapan pa rin kami sa sitwasyon. Dahil ang mga aswang ay agresibo ng manakit para sa kanilang huling sandali. Ang sakit! Ang sakit sa mga kuko nila! Mag-iingat kayo! Agresibo ng mga yan dahil sa huling sandali na lang nila to. Mamamatay sila sa sikat ng araw. Kaya hanggat maaari, protektahan niyo yung mga sarili niyo. Isay, halika dito! Dito ka lang sa akin! Hayop! Ang bilis niya! Sandali! Ito yung pandagdag pambahina niya! Amoy na kamang yan! Malia! Itabi mo dito yung bata! Akin na, Polo! Pero nang ihagis niya sa akin ang saradong bao na may kamangyan, tinabig ito ng isa pang aswang. Kaya lumipad ito palayo sa amin at inatake kami ng isa. Malia! Papa! Doktoran! Hindi pwedeng ako lang mamatay! Dadalhin kita sa kabilang buhay! Ganun ba? Uunahan na kita si Bahay papunta doon! Taren! Bitawan mo siya, aswang! Hayop ka! Taren! Talagang hindi ka nadadala na aswang ka! Halika rito! Nasa tiyan ni Doc ang kamay ng aswang. Lumalabas na talaga noon ang dugo sa bibig niya. Pero naagapan siyang iligtas dahil hinila na ni Kaundoy ang aswang palayo sa amin. At mabilis niyang sinaksak ng kutsilyo sa ulo. Papa! Papa! Isay! Anak! Doktoran! Dok, kaya mo yan! Dok! Natutunaw na ang aswang sa araw! Patay na itong isa. Ayos lang ba siya? Kailangan ko si Jaguar! Jaguar! Jaguar, nasa ka na! Ayun! Nilalapad niya sa aswang! Jaguar! Kailangan namin ng tulong mo! Jaguar! Kailangan ko ng mabisang gamot! Malaki yung sugat niya sa tiyan! May magagamit siya doon sa kuta. Kompleto yun. Pero hindi ko alam gamitin yung mga yun. Ito na lang, mas alam ko to. Dok, kumapit ka. Nandito ako, ililigtas kita, kumapit ka lang. Yung anak kong Malia, si Isay... Papa!
mo po akong iiwan. Ate Maria, iligtas po yung papa ko, ate. Dok Darren, ikaw ang magpapalaki kay Isay. Naiintindihan mo ba? Kaya kumapit ka. Magtiwala ka sa akin, ililigtas kita. Mabilis ring nakabalik ang aso ko noon. Nakakuha siya ng halamang gamot na bagong-bago sa paningin ko. At napakadagta nito ng kiskisin ko sa kamay ko. At pinatulo sa sugat ni Doc Darren. Saka tinapal na rin. Mabilis lang ang paghinto ng dugo noon. Ito, Tela. Itali mo sa katawan niya. Maraming salamat, Kaundoy. Maraming salamat din sa'yo, Maria, ha? Sa inyo, nakaganti na rin ako sa wakas. Doon nagsimula na naging maayos ang samahan namin ni Kaundoy. Hinatid rin nila kami kahit pare-pareho kaming sugatan sa bahay namin noon. Sa mga aswang naman, kahit isang katawan nila, wala nang natira. Dahil naging abo na ang mga ito. Talagang ginawa ko ang lahat noon, maisalba ko lang si Darren. Nangyari kasi yun sa kanya dahil niligtas na kami ng anak niya. Kaya obligasyon kong gawin rin ang lahat para maisalba ko siya. Hindi ko alam kung ang halaman na yon ay talagang nakita ni Jaguar o pinagkaloob na niya dahil naging mabilis ang pagbawi ni Doc Darren noon. Makalipas naman ng 2 araw, pumunta sa amin si Kaundoy. Oh, Kaundoy! Napabisita ka! Ay, nandiyan ba si Maya o di kaya si Doc? Nandito naman silang dalawa. Sandali lang, ha? Malia! Apo! Nandito si Kaundoy, oh! Oh, Kaundoy, bakit po? Oh, si Doc na nandiyan na ba? Opo. Nagpapahinga lang po kasi hindi pa masyadong naghihilom yung sugat niya. Kaundoy, nandito po ako. Bakit ho? Ay, nandiyan ka na pala, Doc. Gusto ko lang ibalik itong mga gamit mo. At siyempre, gusto ko rin humingi ng pasensya sa mga nagawa namin sa'yo ng anak mo, ha? Alam kong masyado ng malaki ang atraso mo sa trabaho mo dahil sa amin. Naglaan na rin ako ng pera dyan para naman may magamit kayo sa pagbabalik ninyo sa lugar ninyo mismo. Hindi ko na kasi alam kung paano talaga ako makakabawi o kaya makahingi ng tawad. At pera lang ang nakikita kong paraan talaga. Hayaan niyo na ho. Marami namang magandang resulta yung nagawa niyo eh. May karapatan ako magalit pero mas maigi na sigurong hindi. Marami na rin kasi ako aral na natutunan dito eh. Tsaka isa pa, nakabawi ka na. Niligtas mo din yung buhay ko. Malaking bagay na rin yun. Ay, talaga ba? Naku, maraming salamat kung ganon. Ito po. At Amalia, maraming salamat ulit, ha? Napakaayos ng anak ko ngayon, sa totoo lang. Pasensya na, yun doon sa nagawa kong pagpatay kay Utay na nasa harapan mo pa mismo, ha? Ikaw yung tao na kilalang-kilala ko bilang masama. Pero hindi ka talaga nag-aatubiling tulungan ako. Ganun rin po sa'yo, Mang Amon. Naku, maraming salamat din sa'yo, ha? Tayo-tayo lang naman yun nandito. Sino ba bang magtutulungan, hindi ba? Oo nga naman. Paano? Walang talagang sadya ko dito. Gusto ko na bago iwanan ni Doc ang lugar na ito. Nakahingi naman sana ako ng pasensya. Maraming salamat din po sa pagtulong, ha? Bukas din naman po yung kaisipan ko kaya natutuwa ako dyan sa ginagawa nyo ngayon. Pinatunayan niyo lang na hindi lahat ng masama sa tingin ng lahat. Habang buhay na masama yun. Abay, oo. Kanya-kanyang diskarte lang kasi yun sa paghahanap buhay. Ito yung hanap buhay namin kaya ito kami. Kaya Doc, kahit papano, maraming salamat din, ha? Alam kong sa kabila ng ginawa namin gusto mo pa rin tulungan ang anak ko. Ganun mo talaga yung dedikasyon ko sa buhay. Kaya sige ho, mag-ingat po kayo, ha? Nakakatuwa lang sa mga sandaling yon. Ang sarap magpatawad. Yun ang nakikita ko kay Doc Darren noon.
Nagpatawad siya sa kabila ng napagdaanan nila ng anak niya sa kamay ni Kaondoy. 3 araw pa ang pananatili nila sa amin bago sila nagpasyang umalis. Hinatid lang namin sila ni Lolo sa bayan. Naging madali na lang sa amin ang papunta dahil din sa pera na binigay ni Kaondoy. Wala na ring report na nangyari noon at tila bawat isa na lang talaga noon nagkaroon na ng tahimik na buhay. Hanggang sa makalipas ang 2 linggo, hindi ko inasahan ang pagbabalik niya. Oh, Dok, anong ginagawa mo dito? Namiss kita eh. Nanibago ako na malala nang makauwi ako sa amin. Pakiramdam ko parang may kulang eh. At nandito yung kulang. Oh, para sa'yo pala oh. Hala, bulaklak? Ang ganda naman ng pagkakagawa nito, tsaka bango pa. Para sa akin talaga to? Para sa naman? Oh, si Doc pala yan. Aba, bakit may ibabulaklak si Doktor? Magandang araw po, Lolo Amon. Hulaan ko. Gusto mo manligaw sa apo ko, ano? Hala, si Lolo naman. Mali mo, nagpapasalamat lang. Oo. Sana nga po pumayag kayo eh. Sinasabi ko na nga ba? Walang problema yon. Ayos na ayos sa akin yan. Kaya maiwan ko muna kayo dyan, ha? Doon lang ako. Malayo sa inyo yung hindi ko kayo naririnig. Hala naman kayo, hoy. Teka nga po, Lo. Psst, hoy. Ikaw, ano pinagsasasabi mo? Ano manliligaw? Teka lang ha. Huwag naman ganyan. Mabilis akong mahiya eh. Hoy, ano ba yan? Hindi ko sanay eh. Dalaga ka na, kaya pwede ka na sa ganito. Kaya manliligaw na ako, ha? Talagang nangyari ang tandem ng albularya at doktor sa pagitan namin ni Darren noon. Siya rin kasi ang naging kasama ko sa buhay ngayon. At sa ngayon, Miss Clar, maniwala man kayo o hindi, kasama pa rin si Jaguar, pero talagang matanda na siya. Siya yung taga-protekta ng anak namin na nagsisimula pa lang maglakad. At ang kwentong ito, hindi lang tungkol sa aming mag-asawa, kundi kay Jaguar na rin. Kahit kasi aso siya, gusto kong sabihin sa kanya na maraming salamat sa lahat ng tulong na naibigay niya. At sa pagpaparamdam din sa pamilya ko na kahit anong mangyari, lagi lang siyang nandyan. Kung gaano mo kami kamahal, Jaguar, syempre, ganun rin kami sa'yo. Dito ko na lang po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pag-ere nito. Ako po muli ito, si Malia, lubos na gumagalang.